Patuloy na pinapalakas ng Estados Unidos ang mga pag-atake nito laban sa Iran. Sunod-sunod ang mga strike at iba't ibang bomber aircraft ang ginagamit para pahinain ng missile system ng bansa. Ang nakakagulat, isa sa pinakamalakas na armas na ginagamit ng Amerika ay isang eroplano na unang ginawa pa noong 1950s. Ito ang B-52 Stratofortress, isang bomber na matagal nang ginagamit ng US Air Force ngunit nananatiling napakalakas hanggang ngayon. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Sa kasalukuyang operasyon, ang mga B-52 bomber na ito ang nagsasagawa ng ilan sa pinakamalalakas na pag-atake na nararanasan ng Iran sa digmaan. Malinaw ang layunin, sirain ang missile network ng Iran at pahinain ang kakayahan nitong gumanti. Para sa pamahalaan ng Iran, unti-unting lumilitaw ang isang mahirap na realidad. Marami sa kanilang missile system ang nawawala at patuloy pa rin ang presyon mula sa mga pag-atake ng Amerika. Sa katunayan, ayon sa ilang ulat, nagsisimula pa lamang ang kampanyang ito. Bago nagamit ng buo ang mga bomber tulad ng B-52, kinailangan munang pahinain ng Estados Unidos ang depensa ng Iran sa himpapawid. Matapos ang mga operasyon ng Amerika at Israel, tinatayang 80% ng air defense system ng Iran ang nasira o hindi na gumagana. Dahil dito nagkaroon ng Amerika ng malinaw na kalamangan sa ere. May mga analyst pa ngang nagsasabi na hindi lamang simpleng kontrol ang nakuha ng US, kundi halos kumpletong kontrol na. Sa loob ng mga araw bago sumapit ang March 9, halos tuloy-tuloy ang mga strike laban sa Iran. Naunang ginamit ang stealth bombers at fighter jets para sirain ang mga depensa ng bansa. Nang humina na ang mga depensang iyon, saka pumasok ang mas mabibigat na bomber tulad ng B-52 na kayang magpakawala ng mas maraming bomba sa isang pag-atake. Naglabas pa ang US Central Command ng mga video kung saan makikitang lumilipad ang mga B-52 papunta sa kanilang misyon laban sa Iran. Ipinapakita nito na matapos ang maingat na unang pag-atake, dumating na ang bahagi ng operasyon kung saan mas mabibigat na armas ang ginagamit. Kung ihahambing, ang unang bahagi ng kampanya ay parang maingat na pagtama sa piling target. Ang kasalukuyang bahagi naman ay mas malakas at mas malawak ang tama. Dahil mahina na ang depensa ng Iran sa ere, nagagawa na ngayon ng Amerika na gamitin kahit ang pinakamatandang bomber sa kanilang arsenal para lumipad ng mas malalim sa loob ng bansa. Hindi pa rin nawawala ang panganib dahil may ilan pang natitirang depensa ang Iran. Ngunit kumpara sa simula ng digmaan, mas kaunti na ang banta. Bukod dito, may iba pang aircraft na tumutulong para maging mas ligtas ang operasyon ng mga bomber. Ayon sa military analyst na si Max Afterburner, malaking papel ang ginampanan ng mga stealth aircraft tulad ng F-22 at F-35 sa pagsira sa mga depensa ng Iran. Samantala, ang EA-18G Growler aircraft ay tumutulong para guluhin ang communication at detection system ng Iran. Dahil dito, nakakagawa ang Amerika ng mga ligtas na ruta sa ere kung saan maaaring dumaan ang mga bomber. Ayon kay Afterburner, ang mga aircraft na ito ang nagbubukas ng daan para makapasok ang B-52 Stratofortress at magsagawa ng malalaking pag-atake laban sa mga target sa lupa. Dagdag pa niya, hindi lamang missile launcher ang tinatamaan ng mga bomber na ito. Kasama rin sa mga target ang mga lugar kung saan ginagawa ang mga missile. Ibig sabihin, hindi lamang kasalukuyang armas ang sinisira ng Amerika. Sinisira rin nito ang kakayahan ng Iran na gumawa pa ng bagong missile sa hinaharap. Mas pinalawak pa ito ng ulat mula sa The War Zone. Ayon sa kanilang impormasyon, ang unang wave ng B-52 bombers na ginamit sa operasyon ay lumipad pa mula sa mga base sa loob mismo ng Estados Unidos. Ang mga pilotong ito ay nagsagawa ng napakahabang misyon na umabot sa mahigit 30 hours na biyahe papunta at pabalik. Sa loob ng mahabang paglipad na yon, naglunsad sila ng AGM-158J, ASSM cruise missiles laban sa iba't ibang target sa Iran. Mahalaga ang paraang ito dahil ang B-52 mismo ay hindi stealth aircraft. Kung lalapit ito ng sobra sa target na may aktibong depensa, maaari itong maging target ng missile. Kaya ang ginawa ng Estados Unidos ay gumamit ng mga cruise missile na kayang ilunsad mula sa malayong distansya. Ang mga missile na ito ay mahirap makita at kayang tumama sa target kahit hindi direktang lumalapit ang bomber. Sa ilang pagkakataon, posible pang inilunsad ang mga missile na ito mula sa labas ng teritoryo ng Iran gamit ang mga base sa Iraq o sa ibang kaalyadong bansa sa Gulf. Sa ganitong paraan, nagawa ng Amerika na magsagawa ng malakas na pag-atake
habang pinapaliit ang panganib sa kanilang mga bomber. Ngunit nagbago na ngayon ang sitwasyon dahil halos nasira na ang malaking bahagi ng depensa ng Iran sa ere, mas nagiging malaya ang mga bomber ng Estados Unidos na magsagawa ng mas direktang pag-atake. Para sa Iran, malinaw ang epekto ng mga operasyong ito. Ayon sa mga analyst, ang patuloy na paggamit ng B-52 bomber para sirain ang natitirang missile infrastructure ng bansa ay nagpapakita ng isang malinaw na plano. Unti-unting tinatamaan ang bawat bahagi ng missile network hanggang halos wala nang matira. Habang nagpapatuloy ang mga pag-atake, mas nagiging mahirap para sa Iran na gamitin ang mga armas na dati nilang inaasahan bilang pangunahing sandata sa digmaan. Ayon sa ulat ng I-24 News, sinasabi ng Israel na humigit kumulang 70% ng mga missile launcher ng Iran ang hindi na magamit. Dahil dito, malaki ang nabawas sa kakayahan ng Iran na gumanti ng pag-atake laban sa Estados Unidos o Israel. May ilang launcher na nasira ngunit nagawa pang ayusin ng Iran. Ngunit ayon pa rin sa ulat, ang mga ito ay inililipat sa mga underground facility para maitago. Ang problema, ang mga pasilidad na ito ay patuloy ding tinatamaan ng malalakas na bomba. Ibig sabihin kahit maayos pa ang mga launcher, mahirap pa rin silang gamitin. Dagdag pa ng Wall Street Journal ang dating plano ng Iran na magpakawala ng napakaraming missile ng sabay-sabay ay halos hindi na magawa. Ang planong iyon ay ginawa para magpadala ng maraming missile sa iisang oras upang mahirapan ang depensa ng kalaban na pigilan ng lahat. Ngunit dahil sa sunod-sunod na pag-atake sa kanilang missile network, napilitan ng Iran na gumamit ng mas kakaunting missile sa bawat strike. Sa katunayan, ayon sa mga ulat pagsapit ng March 6, bumaba ng halos 90% ang ballistic missile launches ng Iran kumpara sa unang araw ng digmaan. Sa halip na malalaking pag-atake, ang nagagawa na lamang nila ay paminsan-minsang maliit na strike na may mas mataas na panganib. Malaki ang papel dito ng B-52 bombers at ng iba pang aircraft na ginagamit ng Estados Unidos para sirain ang missile network ng Iran. Ang layunin ng Amerika ay simple. Patuloy na tamaan ang mga missile system hanggang tuluyang mawala ang kakayahan ng Iran na gamitin ang mga ito. Makikita ang epekto nito sa mga pinakahuling strike. Ayon kay Max Afterburner, 2 oras bago niya inilabas ang kanyang analysis noong March 9, may lumabas na video kung saan makikitang tinatamaan ng mga bomber ng Amerika ang mga ballistic missile launcher ng Iran. Kasama rin sa mga tinamaan ang mga pasilidad kung saan ginagawa ang mga missile ng bansa. Mahalaga ang mga pag-atake na ito dahil hindi lamang kasalukuyang armas ang target. Sinisira rin ang kakayahan ng Iran na gumawa pa ng bagong missile sa hinaharap. Ayon sa militar ng Israel, pinapalakas ng Iran ang paggawa ng missile sa mga nakaraang buwan. Ang kanilang pangmatagalang plano ay umabot sa humigit kumulang 8,000 ballistic missiles pagsapit ng 2027. Kung mangyari iyon, maaari silang magpakawala ng napakaraming missile laban sa mga target sa Middle East gamit ang kanilang planong sabay-sabay na pag-atake. Dahil dito, sinisikap ngayon ng Estados Unidos na pigilan ang planong iyon bago pa ito mangyari. Matapos tamaan ng maraming launcher at kasalukuyang missile stockpile ng Iran, inililipat na ng Amerika ang kanilang pansin sa mga pabrika at pasilidad kung saan ginagawa ang mga missile. Ang layunin ay gawing halos imposible para sa Iran na makadagdag pa ng bagong armas sa kanilang imbakan. Ibig sabihin sa bawat missile na ilulunsad ng Iran mula ngayon, nababawasan ang kanilang natitirang supply at hindi na ito madaling mapalitan. Hindi lamang bomber ang ginagamit ng Estados Unidos para maging eksakto ang kanilang pag-atake. May isa pang mahalagang bahagi ng operasyon na tumutulong sa mga B-52 pilots. Ayon kay Max Afterburner, malamang na ang ilan sa mga strike na ito ay ginagabayan ng Predator drones na nagsasagawa ng pagmamasid sa target area. Sa madaling salita, ang mga drone ang unang tumitingin sa lugar bago dumating ang mga bomber. Sinusuri nila kung alin na ang nasira, alin pa ang kailangang tamaan, at kung may natitira pang depensa na maaaring maging panganib sa mga bomber. Ang prosesong ito ay tinatawag na Battle Damage Assessment. Sa pamamagitan nito, nalalaman ng militar kung epektibo ang mga naunang pag-atake at kung saan dapat tumama ang susunod na strike. Dahil sa tulong ng mga drone na ito, mas nagiging ligtas at mas eksakto ang operasyon ng mga bomber. Nagagawa ng mga piloto na pumili ng mas ligtas na ruta at makahanap ng mga bagong daan papunta sa mga target na hindi pa natatamaan. Isa rin itong matalinong paraan ng paggamit ng drone technology.
Dahil ang mga drone na ito ay kadalasang nagmamasid lamang, hindi sila ang pangunahing target ng natitirang depensa ng Iran. Sa ganitong paraan, mas nagiging organisado at mas epektibo ang bawat wave ng pag-atake ng Estados Unidos laban sa missile infrastructure ng Iran. May isa pang mahalagang punto sa operasyong ito. Posibleng may mga aral na nakuha ang Estados Unidos mula sa digmaan sa Ukraine, lalo na sa paggamit ng drones para sa pagmamasid at pagkuha ng impormasyon sa battlefield. Ang mga karanasang iyon ay ginagamit ngayon para mas maging epektibo ang kanilang operasyon laban sa Iran. Isa sa mga drone na ginagamit sa ganitong misyon ay ang Predator drone. Ang drone na ito ay ginawa para sa mahahabang operasyon. Kaya nitong lumipad ng hanggang 770 miles at magmasid sa malawak na lugar bago pa dumating ang mga bomber. Bukod dito, kaya rin nitong umakyat hanggang 25,000 feet na taas. Dahil sa taas na ito, kadalasan ay lampas ito sa abot ng maraming depensa ng Iran. Medyo mahal ang bawat unit nito na nagkakahalaga ng humigit kumulang $20 million. Ngunit ang isang unit ay hindi lang iisang drone. Karaniwan itong binubuo ng 4 na drone kasama ang mga sensor system, control station sa lupa at satellite link para sa komunikasyon. Dahil dito ang Predator ay hindi lang simpleng drone na nagmamasid. Isa itong kumpletong intelligence system na kayang mangalap ng mahalagang impormasyon tungkol sa battlefield. Kung kinakailangan, maaari rin itong magdala ng hanggang 450 pounds na armas para sa mga limitadong pag-atake. Bukod sa impormasyon mula sa mga drone, may iba pang pinanggagalingan ng impormasyon ang mga bomber ng Amerika. Ayon kay Max Afterburner, tumatanggap ang mga B-52 bomber ng real-time information mula sa iba pang aircraft. Kasama dito ang mga fighter jet, MQ-9 drones at RQ for Global Hawk surveillance aircraft. Ang mga sistemang ito ay sabay-sabay na nagmamasid sa battlefield at agad na ipinapasa ang impormasyon kung saan dapat tumama ang susunod na pag-atake. Dahil dito nagagawa ng mga B-52 bomber na magsagawa ng sunod-sunod na pag-atake. Matapos ang isang strike, maaari silang bumalik para mag-refuel at mag-load muli ng armas. Pagkatapos ay bumalik ulit para tamaan ng panibagong mga target. Malaki ang naitutulong ng kakayahan ng bomber na ito sa mahabang operasyon. Ang combat range ng B-52 ay higit sa 8,800 miles. Kaya nitong manatili sa ere ng matagal habang naghihintay ng bagong target. Kapag may bagong impormasyon na dumating mula sa mga drone o ibang aircraft, agad na makakilos ang mga piloto. Sa isang utos lamang maaaring ipadala ang precision bomb papunta sa target na kailangang sirain. Napaka-epektibo ng ganitong sistema ng koordinasyon. Ayon kay Max Afterburner, matapos ang unang wave ng B-52 strikes, nagawa ng bomber na tamaan ang humigit kumulang 200 targets sa loob ng 72 hours bago sumapit ang March 9. Sa bawat pag-atake, may nawawala sa kakayahan ng Iran. Minsan launcher ang nasisira, minsan missile stockpile. Sa ibang pagkakataon naman, tunnel ang natatamaan. Ang mga tunnel na ginagamit para ilipat ang mga missile sa loob ng kanilang underground bases. Sa bawat pagkawala ng mga pasilidad na ito, nababawasan din ang kakayahan ng Iran na magsagawa ng pag-atake laban sa Israel, sa mga base ng Estados Unidos sa Middle East o sa mga bansang kaalyado ng Amerika sa Gulf. Sa madaling salita, ang ginagawa ngayon ng Estados Unidos ay unti-unting binabawasan ang kakayahan ng Iran na gamitin ang kanilang missile-based military plan. Nagiging parang isang bansa ang Iran na may plano para sa missile warfare. Pero wala nang sapat na missile para maisagawa ito. Ang mas kahanga-hanga pa rito ay ang katotohanan na ginagawa ito gamit ang isang bomber na mahigit 60 years old na ang disenyo. Ngunit huwag magpalinlang sa edad nito. Ang B-52 Stratofortress ay matagal nang kilala bilang isa sa pinakamalalakas na bomber ng Estados Unidos. Sa katunayan, ayon sa US Air Force, ang eroplano na ito ang naghatid ng halos 40% ng lahat ng armas na ibinagsak ng coalition forces noong Operation Desert Storm. Ang mga pangyayari ngayon sa Iran ay malinaw na patunay na kahit matagal na itong ginagamit, nananatili pa rin ang B-52 bilang isa sa pinakamabisang paraan ng Amerika para maghatid ng napakalaking firepower sa battlefield. Hindi man ito stealth bomber tulad ng B-2 Spirit, nananatili pa rin itong napakalakas na sandata. Kayang lumipad ng B-52 sa bilis na Mach 0.84 o humigit kumulang 650 miles per hour.
Ngunit ang tunay nitong lakas ay hindi sa bilis, kundi sa dami ng armas na kaya nitong dalhin. Ang bomber na ito ay kayang magdala ng hanggang 70,000 pounds na armas. Maaaring kabilang dito ang mga bomba, cruise missiles, at iba pang precision weapons. Ang malaking kapasidad na ito ang dahilan kung bakit mahalaga pa rin ang B-52 sa modernong digmaan. Kung ihahambing sa isang fighter jet, kadalasan ay kakaunting missile o bomba lamang ang kayang dalhin ng mas maliit na eroplano. Ngunit ang B-52 ay kayang magpakawala ng dozens of precision bombs sa iisang pag-atake. Sa isang sortie lamang, maaari itong tumama sa maraming target bago pa kailangang bumalik para mag-reload ng panibagong armas. Habang nagpapatuloy ang digmaan sa Iran, nagbabago rin ang papel ng B-52 sa operasyon. Noong unang mga araw ng kampanya, ginamit ng Estados Unidos ang bomber na ito para maglunsad ng mga misil mula sa malayong distansya. Sa paraang iyon, nakakapag-strike sila nang hindi kailangang lumapit sa depensa ng Iran. Ngunit nagbago ang sitwasyon matapos masira ang malaking bahagi ng air defense network ng Iran. Dahil dito, nagbago rin ang paraan ng paggamit ng B-52. Ayon kay Max Afterburner, maaari nang lumapit ang mga bomber na ito, magpakawala ng kanilang mga missile mula sa malayong distansya at pagkatapos ay magpatuloy sa paglipad papasok sa Iranian airspace. Dahil kontrolado na ng Amerika ang ere, nagagawa na nilang sundan ang unang wave ng pag-atake gamit ang mas direktang strike mula sa loob mismo ng Iran. Sa mga ganitong operasyon, malamang na ginagamit ng B-52 ang Joint Direct Attack Munitions o JDAM na kadalasang may kasamang 2,000 pound bombs. Dahil sa laki ng payload ng bomber, kaya nitong magdala ng hanggang 35 na ganitong mabibigat na bomba sa isang misyon. Kapag ginamit ang mga ito laban sa isang target, maaari itong magdulot ng napakalaking pinsala sa loob lamang ng isang pag-atake. At ayon sa mga ulat, ito mismo ang nangyayari ngayon sa iba't ibang bahagi ng Iran. May isa pang pangyayari na maaaring magpalakas sa operasyon ng Estados Unidos sa mga darating na araw. Ayon sa ilang ulat, pinayagan ng United Kingdom ang Estados Unidos na gamitin ang kanilang mga airbase. Isa sa pinakamahalagang base na maaring gamitin ay ang RAF Fairford sa United Kingdom. Posible ring gamitin ang Diego Garcia Base sa Indian Ocean. Ayon sa ulat ng The War Zone, ilang B-52 bombers ng Amerika ang dumating sa RAF Fairford noong March 9 matapos lumipad mula sa Minot Air Force Base sa North Dakota. Malaki ang epekto ng paglipat na ito sa operasyon ng Estados Unidos. Noon, karamihan sa mga B-52 bomber ay kailangang lumipad mula mismo sa Estados Unidos bago makarating sa Iran. Dahil dito, napakahaba ng biyahe at umaabot sa mahigit 30 hours ang ilang misyon. Sa ganitong kalayuan, kailangan pa ng maraming aerial refueling upang makumpleto ang misyon. Bukod sa pagod ng crew, mas nagiging mahirap din ang operasyon kapag napakahaba ng biyahe. Ngunit nagbago ang sitwasyon ng payagan ng United Kingdom ang paggamit ng RAF Fairford. Mula sa base na ito, mas maikli na ang distansya papunta sa Iran. Ayon sa ilang ulat, ang distansya mula sa mga base sa Estados Unidos papunta sa Iran ay mahigit 11,000 kilometers. Kung ikukumpara, ang distansya mula sa RAF Fairford papunta sa Iran ay nasa humigit kumulang 4,500 kilometers lamang. Ibig sabihin, mas mababa sa kalahati ang biyahe ng mga bomber. Dahil dito, mas mabilis makakapagpadala ng bagong strike ang Estados Unidos. Kapag mas maikli ang biyahe ng bomber, mas mabilis silang makakabalik sa base para mag-refuel, mag-reload ng armas at lumipad muli para sa panibagong misyon. Para sa Iran, malaking problema ito. Ibig sabihin, maaaring maging mas madalas ang mga pag-atake sa mga susunod na araw. Hindi na kailangang maghintay ng napakahabang oras bago makapaglunsad ng bagong operasyon ang mga bomber ng Amerika. Ang RAF Fairford ay hindi rin bagong base para sa mga bomber ng Estados Unidos. Ayon sa BBC, matagal nang may presensya ang ika-500 at isang combat support wing ng US Air Force sa base na ito. Matagal nang ginagamit ang RAF Fairford bilang forward base para sa mga bomber tulad ng B-1, B-2 at B-52. Dahil dito, mayroon ng mga pasilidad sa lugar para sa maintenance ng aircraft at paghahanda ng mga misyon. Hindi na kailangang magtayo ng bagong infrastructure dahil nandoon na ang karamihan sa mga kailangan ng mga bomber. Malaki rin ang posibilidad na dumating ang mga American cargo aircraft sa RAF Fairford upang maghatid ng karagdagang ammunition para sa mga bomber. Ibig sabihin, maaaring maging mas tuloy-tuloy ang mga strike laban sa mga target sa Iran.
Habang nangyayari ito, malinaw ang mensahe mula sa Washington. Ayon sa pahayag ni Donald Trump, magpapatuloy ang mga pag-atake ng Estados Unidos laban sa Iran hanggang makamit ang kanilang layunin. Sa isang panayam noong March 9, sinabi ni Trump na naalis na ng operasyon ang 2 antas ng leadership sa loob ng pamahalaan ng Iran. Dagdag pa niya, marami sa mga pinunong tinamaan sa operasyon ay hindi man lang kilala ng karamihan sa mundo. Ayon kay Trump, malaki na ang naging progreso ng kampanya ng Amerika patungo sa kanilang military objective. Ngunit malinaw din na hindi pa tapos ang digmaan. Sa gitna ng lahat ng ito, nagpasya ang Iran na italaga si Mojtaba Khamenei, ang anak ng dating Supreme Leader na si Ali Khamenei, bilang bagong pinuno ng bansa. Ayon sa ulat ng Al Jazeera, agad na pinuna ni Trump ang desisyong ito at sinabi na hindi nito mababago ang direksyon ng operasyon ng Amerika. Sa madaling salita, para sa Washington, hindi sapat ang pagpapalit lamang ng isang Khamenei ng isa pang Khamenei upang matapos ang digmaan. Habang nangyayari ang mga desisyong ito sa pamahalaan ng Iran, tuloy pa rin ang mga operasyon ng Estados Unidos. Sa bawat sortie ng mga bomber na ito, may bagong target na tinatamaan. Nasasabugan ang mga missile base, nasira ang mga launch site, napipinsala ang mga storage facility kung saan nakaimbak ang mga armas. Kasama rin sa tinatamaan ng mga pabrika kung saan ginagawa ang ballistic missile ng Iran. Ibig sabihin, unti-unting nawawala ang kakayahan ng Iran na gamitin ang kanilang planong magpakawala ng maraming missile laban sa mas malakas na kalaban. Para kay Mojtaba Khamenei na bagong itinalaga bilang pinuno ng bansa, napakahirap ng sitwasyong kanyang minana. Sa loob lamang ng halos 2 weeks, malaki na ang nabago sa kakayahan ng militar ng Iran. Maraming bahagi ng kanilang missile network ang nasira at marami ring pasilidad ang hindi na magamit. Habang sinusubukan niyang planuhin ang susunod na hakbang ng pamahalaan, may isa pang problemang kailangan niyang harapin. Mas malapit na ngayon ang mga bomber ng Estados Unidos dahil nakabase na ang ilan sa RAF Fairford sa United Kingdom. Ibig sabihin, mas mabilis nang makakapaglunsad ng panibagong strike ang mga bomber kung may bagong target na lilitaw. At hindi lamang mga bomber ang kailangang bantayan ng bagong pamunuan ng Iran. Sa paligid pa rin ng Persian Gulf, nakapwesto ang mga aircraft carrier ng Estados Unidos. Ang mga barkong ito ay parang lumulutang na military base sa dagat. Nakasakay sa kanila ang maraming fighter jet na patuloy ding nagsasagawa ng pag-atake sa loob ng Iran. May mga nagsasabing unti-unti nang nawawala ang halaga ng aircraft carrier sa modernong digmaan. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, malinaw na patuloy pa rin silang may malaking papel sa operasyon ng Amerika sa lugar. Habang nagpapatuloy ang mga pag-atake, mas nagiging malinaw ang direksyon ng operasyon ng Estados Unidos laban sa Iran. Unti-unting tinatamaan ang mga missile base, launcher, storage site at pati ang mga lugar kung saan ginagawa ang mga bagong missile. Sa bawat strike, may bahagi ng sistema ng Iran na nawawala. Sa ganitong sitwasyon, hindi lamang kasalukuyang armas ang nawawala sa Iran. Pati ang kakayahan nitong maghanda para sa susunod na mga pag-atake ay unti-unti ring humihina. Kapag nasira ang mga launcher at pasilidad, mas nagiging mahirap para sa isang bansa na mag-organisa ng malalaking operasyon. Para sa Estados Unidos, malinaw ang layunin. Hindi lamang pahinain ang Iran sa kasalukuyang labanan, kundi bawasan din ang kakayahan nitong magsagawa ng malalaking pag-atake sa hinaharap. Sa kabilang panig, sinusubukan pa rin ng pamahalaan ng Iran na harapin ang lumalalang sitwasyon. Ngunit habang tumatagal ang operasyon, mas dumarami ang mga pasilidad at armas na nawawala sa kanilang kontrol. Habang ang mga bomber ay patuloy na lumilipad mula sa mas malapit na mga base at ang mga aircraft carrier ay nananatiling nakapwesto sa dagat, malinaw na handa ang Estados Unidos na ipagpatuloy ang kampanya hanggat hindi nito nakakamit ang mga layunin nito. Sa huli, ang digmaan na ito ay hindi lamang tungkol sa isang serye ng mga pag-atake. Isa itong unti-unting laban kung saan sinusubukan ng isang panig na bawasan ang kakayahan ng kabila hanggang sa halos wala nang matirang lakas para lumaban.